ginagawa mo? Wala, nag-ayos lang ako ng mesa. Pare, parang iba-iba ka. O pare, mag-iba yan. Nara yan eh. Hindi, mga balik mo. Si Brad, nara yan o. Tamo. Kita pa lang po. Brad, nara talaga to. Hindi, mga balik yan. Nara. Nara. Mga balik mo. Nara. Parang matapos talaga to. Para sa Tama, tama. Gawain sa mga. Pero alam mo ba, kung paano yung kahoy naging isang table? Alam mo kung anong tawag doon? Alam mo siya siya? ano eh. Production. Oh? Itong kahoy troso, pwede natin siya gawing sa ibang mga bagay, katulad ng panggatong. Ngunit, ginawa natin siya bilang lamesa. Pwede din kasi, ang lamesa naman ito ay gawa sa kahoy troso. Itong lamesa na ito ay isang halimbawa ng output. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang pagbuo ng ganitong Tama ka dyan. Alam mo ba, yung mga salit para makabuo sa output, ang tawag doon ay input. Halimbawa ito, itong table, ang input niya ay kahoy. Itong upuan, input niya ay plastic. Samantalang ito, input niya ay bulat o tela. Lupa bilang salik ng produksyon. Sa economics, ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinatanuman ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim, pati ang mga yamang tubig, yamang mineral at yamang buka. Hindi tulad ng ibang salik, ang lupa ay may naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Sa makatuwid, ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man, maliit ang sipat nito. Kailangan tiyakin ang pagkakaroon ng produktong paggawa bilang salik ng produksyon. Ang mga likas na yaman, mga hilaw na sangkap ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung hindi gagamitin at gagawin ito. Nangangahulugan ito na kailangan ang mga manggagawa sa transformasyon ng mga hilaw na materyales sa pagbuo ng tapos ng produkto o serbisyo. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. May dalawang uri ang lakas paggawa. Ang mga maggagawang may kakayahang mental ay silang mga tinatawag na white collar jobs. Ginagamit ng manggagawang may kakayahang mental ang kanilang isip ay sa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa ng mga ito ay ang mga doktor, abogado, inhinyero at iba pa. Ang katawagang white collar ay unang pinakilala ni Upton Sinclair, isang Amerikanong manunulat noong 1911 na taon. Ang isa pang uri ng lakas paggawa ay ang mga manggagawang may kakayahang pisikal na silang mga tinaguriang may blue collar job. Mas ginagamit naman nila ang lakas ng katawan kaysa sa isip sa paggawa. Halimbawa nito ang mga karpintero, driver, magsasaka at iba pa. Sahod o sweldo tawag sa pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod. Ang mga manggagawa ay may malaking ginagampanan sa ating pang-araw-araw na bumubuo sapagkat ang kanilang paggawa ng produkto at serbisyo ay tumutustos sa ating pangangailangan. Kapital bilang salik ng produksyon. Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. Mas magiging mabilis ang paggawa kung may mga makinarya o kasangkapang gagamitin ang mga manggagawa. Ang mga kagamitang ito na gawa ng tao ay ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal ay isang halimbawa ng kapital. Ang kapital ay maaari din kaugnay sa salapi at infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada, tulay pati na ang mga sasakyan. Ang pagsulong na ekonomiya ng isang bansa ay hindi lamang nakadepende sa lupa at lakas ng gawa. Ayon sa artikulo ni Edward F. Denison na may pamagat na The Contribution of Capital to Economic Growth, ang kapital ay isa sa mga salik sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa. Sa makabagong ekonomiya, nangangailangan ang mga bansa na mangalap ng malaking kapital upang makamtan ang pagsulong. Kabayaran sa paggamit ng kapital sa proseso ng produksyon ay tinatawag na interest. Entrepreneurship bilang salik ng produksyon. Tinuturing na pang-apat na salik ng produksyon ng entrepreneurship. Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Entrepreneur ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo.
Siya rin ang nag-oorganisa, nagpakontrol at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na makakaapekto sa produksyon. Naglay ng isang entrepreneur ang pag-iisip na maging malikhain, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. Ayon kay Joseph Schumpeter, isang ekonomista ng ika-20 siglo, napakahalaga ng inobasyon para sa isang entrepreneur. Iniwanag niya na ang inobasyon o patuloy na pagbabago ng entrepreneur sa kanyang produkto at serbisyo ay susi sa pagtabok ng pagsulong ng isang bansa. Maliban sa pagiging magaling na innovator tulad ng paggamit ng mga bagong pamamaraan at estilo sa paggawa ng produkto at pagkakaloob ng serbisyo, ang sumusunod ay ilan sa mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay na entrepreneur. Una, kakayahan sa pangangasiwa ng negosyo. Pangalawa, matalas na pakiramdam hinggil sa pagbabago sa pamilihan. At huli, may lakas ng loob na humarap at makipagsapalaran sa kahihinatnan ng negosyo. Ang tubo o profit ay tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur. Ito ay kita ng entrepreneur matapos magtagumpay sa pakipagsapalaran sa negosyo. Sinasabing hindi nakatitiyak ang entrepreneur sa kanyang tubo dahil hindi pa niya alam ang kahihinatnan ng kanyang pagninegosyo. Ang produksyon ang tumutugon sa ating pangailangan. Kung walang produksyon, ay wala rin tayong produkto at serbisyo na ikokonsumo. Ang mga salik na lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship ay may malaking bahaging ginagampanan sa proseso ito. Kapag ang mga salik na ito ay nag-ugnay-ugnay, ito ay magdudulot ng mga produkto at serbisyo at tutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan.